Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, talagang hari ng drama, si Digong. Noong nakaraang linggo, sabi nila ay balat buto na lang daw si Digong. Grabe naman, no? Tapos ngayon, sasabihin na naman na magpa-cremate na daw at wag nang iuwi yung katawan sa Pilipinas. Kaya ano ba talaga, kuya? Kaya ito ang balita, courtesy ng UNTV, atin panuurin. Skin and bones o butot balat na raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong pa rin sa The Hague, Netherlands. Ayon yan sa kanyang dating asawang si Elizabeth Zimmerman na bumisita roon. Sa isang interview, sinabi ni Zimmerman na hindi na raw umiinom ng gamot si Duterte, pero maayos naman daw ang kalagayan nito bagamat mabagal ng maglakad. Nais umano ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na i-cremate na lang sa The Netherlands ang kanyang labi sakaling papanaw siya habang nasa International Criminal Court o ICC. Ito paanong papanaw yan alagang-alaga yan dyan ng doktor ng International Criminal Court ng ICC. Kasi kung magkasakit yan dyan, ay malalagot ang ICC, di ba? At lalo na kapag matigok yan dyan sa loob ng selda, ay merong pananagutan ng ICC. Kaya hindi pwedeng pabayaan yan ng ICC. Kaya itong sinasabi nila na balat buto, dati namang payat na yan dito. Nang maglakad nga binubuhat na di ba? Kapag tatayo, binubuhat na ng dalawang alalay. Kaya ganun pa rin sa dahig. 3 buwan pa Tapos ganun na ang mangyayari, hindi naman siguro. Talagang ganun, pumapayat na si Digong kasi matanda na nga, 80 anyos na. Mawawala talaga ang muscle, ang kalamnan ng tao kapag tatanda na. Kaya ito, sa palagay ko, paawa-awa effect na naman ito para maawa talaga ang sambayan ng Pilipino sa kanila dahil sa mga paawa-awa. Ngayon ay ipakremate na lang daw bakit naman ipakremate, buhay na buhay pa naman yan. Grabe naman, itong siligong talaga kung magsalita ay parang joke lang yan pero merong laman yan. Ginagawa niya yan, alam niya kasi na ang mga Pilipino ay likas na maawain. Yung madali tayong maawa kahit nakalaban natin. Kaya yan, paipik-ipik, talagang sadyang nagpapayat siguro yan para talagang balat buto, para maawa na sa kanyang Pilipinas, para pabalikin siya. Okay, so kung ano pa man yan, congratulations kay Digong, the best actor pa rin, pangpamas. Okay, so ito yung kanyang anak na manang-mana sa kanya, atin pakinggan. Ito anya ang naging habilin ni FPRRD kay Vice President Sara Duterte sa naging pagbisita nito. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Ayon kay VP Sara, sobrang payat na ang dating Pangulo pero hindi naman ito nanghihina at firm ang kanyang balat. Pabiro pang sinabi ni VP Sara na tila may skincare sa loob ng ICC ang dating Pangulo. Ayan, kaya nga ang doktor kasi diyan ni Digong sa ICC ay international doktor yan at yung kanyang yung dietitian, yung nagbigay ng diet ay magaling din yan na dietitian, international dietitian yan. Kasi naman presidente yan special treatment yan dyan sa ICC at hindi pwedeng magkasakit yan dyan kasi kung magkasakit yan ay of course ma-blame ang ICC, diba? Kaya alagang-alaga si Digong. Kaya kayong mga DDS, don't worry kung nasa selda si Digong kasi special treatment talaga yan. Ngayon, itong mga pinapalabas nila na pumapayat na balat buto ay talaga namang kapag diabetic ang tao ay talagang papayat, diba? At kapag tatanda na 80 anyos na ay mawawala na yung mga laman, yung muscles, mawawala na yun. Kaya magiging balat buto tayo at liliit tayo liliit. Kasi nangyari yan sa mother ko, nang maging diabetic siya ay lumiit siya galing sa malusog na pangangatawan. At 83 anyos yung mother ko ay ganun na nga, nang pumanaw siya ay balat buto na, lumiit ng lumiit
dahil sa diabetes at dahil sa pagtanda. Kaya natural lang yan, natural phenomenon yan, natural phenomenon. At yan ay natural phenomenon lamang yan, yung pagpayat ng tao. Kaya huwag dapat ikabahala ang mga ganyan. Alright, so balik tayo kay VP Sara at sa kanyang mga paawa-awa effect dito. The Best Actress, bigyan ng jacket yan. Wala din naman anyang senyales ng sakit si FPRRD dahil walang sinasabing urgent ang medical officer sa ICC. Well, natural din naman na siguro yun sa 8 years old, no? Na mag-isip ng ganon. Samantala, hindi na umano maghahain ng kaso si VP Sara sa mga iligal na kumuha ng kanyang bank statements. Sasagutin na lang anya niya ito kapag natuloy ang paglilitis sa kanya, pero kung hindi man ay ipapaliwanag niya ito sa ibang pagkakataon. Sa bank accounts, inaantay ko na magkaroon ng trial wherein doon ko sasagutin na yung mga question about sa bank accounts. Binanggit din ng pangalawang Pangulo na maaaring hindi pa siya makauwi sa bansa pagkatapos ng ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nakatakda sa July 28. Nakahanda naman anya ang kanyang abogado at mga saksi para humarap at magpresenta ng mga ebidensya sa gagawing paglilitis ng impeachment court. So ayan mga kababayan, narinig nyo na yung kanyang attorney, yung kanyang legal counsel, lahat ng mga alalay niya ay yun yung haharap sa impeachment court. Hindi siya babalik Hindi siya haharap sa impeachment kasi mahihiya siya at baka magkamali pa siya ng sagot. Kaya ang harap doon, katulad kay Kibuloy, ay yung kanyang mga attorney. Di ba? Pero hindi pwede yan na hindi siya haharap. Siguro sa first hearing ay pwedeng hindi siya haharap. Pero sa pangalawa ay harap na siya kasi makonteb siya. Di ba mga kababayan? Kaya ano sa palagay nyo dito sa itong paawa-awa effect na balat buto na daw si Digong and then magpa-cremate na daw si Digong? Baka nanaginip na si Digong na matigok na siya. Kaya nagsasabi siya na ipa-cremate. Pero sa kanya lang yan kasi noon sinabi nga niya na pagawa din siya na estatwa. Ibig sabihin, matigok na kasi papagawa Kaya alam naman natin na si Digong ay mahilig talaga yan sa mga joke. Pero yung mga joke niya ay medyo may laman. Di ba mga kababayan? Pag-comment na lang sa ating comment section sa inyong mga gustong sabihin tungkol sa medyo nakakatuwang mga balita na ito tungkol kay Digong sa kanyang kalagayan sa The Hague, Netherlands. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, maraming salamat.